wala ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigyasin ng iyong pag-ibig, bigyasin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Kunin ang ating sandata at basahin po natin ang salita ng Panginoon sa Romans 8 verse 13 to 17. Sabi niya po dito, just as it is written, Jacob I love, but Esau I hate. What then shall we say? Is God unjust? Not at all. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. It does not, therefore, depends on human desire or effort, but on God's mercy. For Scripture says to Pharaoh, I raised you up for this very purpose, that I might display my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. This is the word of God. Ulitin po nating basa. Kantahin yun pag nagsusumamo. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Hallelujah, Jesus. We declare your glory, Father God. Hallelujah, Jesus. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, na lumalapit sa inyong harapan, Panginoon. Na sa aming gawain, sa oras na ito, sa araw na ito, O Lord, kayo po, Panginoon, ang humawak sa amin at kayo po ang manguna po sa amin.
iyo ang lahat ng katagumpayan ng bawat isa, Panginoon, sa amin. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming gawain ngayon, Lord. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang trabahong ito, Panginoon, na Panginoon, ikaw ang maitaas sa bawat buhay na naririto. Maraming salamat po sa inyong gagawin at amin pong mararanasang muli ang inyong dakilang pagmamahal, Panginoong Diyos. Maraming salamat at sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lahat po tayo ay nakahanda ng magpuri sa ating Panginoon. Masaya po ba tayo naririto? At ating kakantahin, ating pasasalamatan ang ating Diyos na buhay. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay at araw-araw na itong pabalik-balik po natin na paghinga. Amen. Yun pa lamang po ay napakalaking biyaya na ng ating Panginoon sa atin. Kaya ating pasalamatan ang ating Diyos, ating kantahan ang ating Diyos na yung wala pong bahid na yung hindi po tayo hindi po natin mararamdaman yung mahiya na gawin ito dahil yung pinagkakantahan at yung pinagbibigayan po natin itong bagay na ito ay yung dakilang Diyos. Amen. At siya po ay karapat-dapat na tanggapin ang lahat ng ito. Papuri po sa ating banal na Panginoon. Hallelujah. Mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niyang
Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Sino? Ikaw si Jesus Si Jesus, amen. Ang ating sandigan, hindi niya tayo pababayaan, amen. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa Tayo akin. magpasalamat sa ating Diyos, amen. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin Na katulad mo, amen. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung ating mamasdan, Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na Sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamat sa mabuhay ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan ba ako magsasaya? Ako'y magsasaya Sa piling mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po na hindi po namin maunawaan at hindi po namin kayang sukatin ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Yan lamang po yung pwede naming masambit sa oras na ito, Panginoon. Sapagkat kung amin pong isipin ang lahat ng inyong mga ginagawa sa aming mga buhay, ay kulang pa ang aming mga daliri, sa kamay, sa paa. Hindi po namin kayang sukatin at hindi po namin kayang bilangin, Panginoon, yung pagmamahal mo. Yung mga iba't ibang ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Katulad po, Panginoon, ng aming mga hibla ng mga buhok, Panginoon, hindi po namin mabilang lahat-lahat ng mga yun, Panginoon Diyos. Kaya po, Panginoon, kulang pa ang oras na ito na aming ginagawa na pagpuri sa inyo para pasalamatan ka sa lahat ng bagay, Panginoon, na inyong ipinagkakalob
nakakaloob na biyaya para sa amin, O Diyos. Karapat-dapat ka po, Panginoon, na tanggapin, tumanggap ng mga bagay na ito, Lord God. Kaya, Panginoon, ang nais ng aming mga puso, nais naming ipagkaloob yung pasasalamat na para sa iyo, Lord God. Ang inyong pagmamahal. Doon po namin mararanasan, Panginoon. Doon po namin mararamdaman na mayroon kaming malaking pag-asa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat. Na kahit kailan ay hindi ka nagkulang sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi ko aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka na nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ating sambahin ang ating Panginoon. Ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatagan. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man.
O Diyos, sa araw na ito. Salamat po, O God. You have allowed us to gather in your holy place upang katagpuin niyo po ang bawat isa po sa amin. You know what happened to us, O God, throughout the week. Pagod man po ang aming mga pangangatawan, hindi mo kami pinabayaan. Bagkus kami po ay inyong naalala, kaya po kami andirito today. We are so grateful and thankful to you, O God, our Creator. We pray that you will bless us today. Allow us to renew our strength that comes from you. Tulungan mo po kaming sumiksik, dumikit po sa iyo, O Diyos. Tulungan mo po mabago ang aming puso at isipan. And today we request your Spirit, the Spirit of Christ, will move and touch and change our heart once more. Lord, salamat po sa mga nalikom na mga pananalapi. Nawa ito'y magamit sa ikakalawak pa ng iyong kaharian, ministeryo po rito sa Hong Kong. Lord, we thank you for this opportunity. Bless us today. In Jesus' name. Amen. Magandang hapon po. Ayan, ilan lang tayo, no? Pero mabuti pa rin ang Panginoon at hindi po tayo nilimot. And before we start, bitahan ko yung aking mga bagong kaibigan. Hindi ka rito, ate. Kayong dalawa, halika. Para makita po kayo sa camera. Oh, yeah. Tatlo yung camera yan, eh. Kaya wala kayong lusot. Hindi po, ate. Try to introduce yourself. Sampu kayo sa Hong Kong, sa Pilipinas. How long you been working here? Pamilya. Some short background. Sige. Hello. Ako si Geraldine Rafael. Sa ano po ako, Yaumate. Ilan taon na po rito? 1 year and 3 months na po. Yes po. Tapos, sampu sa Pilipinas. Taga Cagayan Valley po ako. Kwento naman. Ilocana. Have family back home? Ah, Okay. Complicated. You have kids? You have kids? yes, 1. Ayan lang po. Pero ano ka, Cagayan Valley? Saan sa Cagayan Valley? Solana, Cagayan po. Solana. Ang alam ko lang, Solano. May Solana pa. Sige, si ate naman. Hello. Short Joy. Oh, ligaya mo lang pangalan mo. Ligayang inano ko lang po sa Joy. Para mas... Ganun rin po yung isang kasamahan po namin noong Sunday. Hindi ma-pronounce ng employer sila ng ligaya. So, ginawa Joy na lang. Opo, para mas maisip po. Saan po kayo rito? Sa Taipo. Opo. Doon. Doon Ay, tayo. pwede dito. Oo, dahil lang doon ang FTR eh. Doon lang tayo po. Yes, Okay. Ilang taon na po kayo rito? magto 2 weeks pa lang po. Bago ka pa lang, Day. Opo. Medyo maiyak-iyak pa. Okay naman po. Sa, ang asawa ko po Pangasinan, ako po Samar. Waray ka. Opo. Nanay ko late. Yeah, tapos may isa po akong anak. Ayun. Saan po sila ngayon? Nasa Leyte? Hindi po, nasa Pangasinan. So, doon ka na lumipat sa... Pangasinan.
Doon na po ako. Magkabilang dulo. Hindi po, no? Bago po kayo mo po, we pray for you. Dear God, salamat po for today, for allowing us to have a visitor. Hindi po namin sila kilala, pero kilala-kilala niyo po ang mga kapatid ko. And we pray that you protect them, that you po sila sa likod ng sakuna, disgrasya, mga aksidente dito po sa Kuwantona. As you protect them, protect their family back home in the future. Dalangin po namin na one day, sila po iaawit at hambak po sa iyo ng tamang sakyan. Lord, again, mga blessing and protection on your Okay. Okay, no? Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. Okay, but bago po tayo dumako, ay tawag rito, let me remind. Bakit? Echo? Nilagyan niya. Tama ba? Hina. Baka ito. Hello. Hello, test mic. Okay, good. So bago po tayo dumako, let's remind everybody na bukas po ang anniversary ng church po natin. Ika-10th year na po ng iglesyang ito. And for Saturday, we'll try to discuss again. That will be next Saturday. Okay? First Saturday of the month. No? First Saturday po. No? Pag-usapan po natin yon. At doon po sa mga bisita, kayo po ay invited for next week kung kayo po yung makakadalo. Hopefully, makadalo po kayo. Okay? No? Para sama-sama po tayo mag-celebrate. Okay. Now today, ang ating pong text is from Romans as well. At ito po ang ating title. Pakibasa po. Okay, no? Hindi po natin ito na-tackle. I think this one is maybe around September to October time frame. No? Hindi po natin na-tackle to. O maaring kaguluhan. O hindi nga, wala nga doon. Wala ata eh. Antirito ka na ba nung nag-umpisa magkagulo? Wala? Okay. 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 But anyhow, ito po ang ating pag-aaral, no? Hingi po ulit tayo ng gabay sa ating Panginoon. Dear God, salamat po muli sa pagkakataong ito at makakapag-aral po kami ng iyong salita. Panginoon, muli po namin uulitin, hindi po namin maintindihan ito kung hindi mo kami tutulungan, Panginoon. Maari naming mabasa, makita, maunawaan, Panginoon, kung wala ang tulong mo, wala pong mangyayari. And we pray in the name of Jesus, only in the name of Jesus, that you will help us to understand and comprehend your words. Dalangin po namin ang iyong Espiritu ang gumalaw, Panginoon, the Spirit of Christ, the Paracletos. Naturuan niyo po kami. Bless us today, dear Father, because we desire to give you glory in understanding this. In Jesus' name, amen. Amen. Children of God, sonship, no? Pero karamihan po sa atin, babae. Baka sabihin niyo, parang lugi naman kami nito. Wala bang daughtership? Sonship, no? Hindi po, ito po in general terms, anak po, no? Anak. So, in our study today is telling us, tayo pong mga nakakilala sa Panginoon, doon sa mga Kristiyano, this is all about you and me. Okay? It's all about you and me. Because pag sinabing tayo, sonship, tayo po ay may relasyon sa ating Diyos. No? Hindi ka pwedeng tumawag sa Diyos kung wala kang relasyon. Pwede kang tumawag. Okay? Ang tanong kung may visa ba yung pagtawag mo. Okay? Kasi pag may relasyon ka, ibig sabihin, nauunawaan mo kung sino si God. Okay? Are we understood? Okay? Are we understood? Now, the key word there is sonship. That is, Christians are children of God. Okay? Mga Kristiyano daw ay anak ng ating Diyos. Now, kung dapat titingnan po natin yan, Romans 8, okay? Romans 8 po, babasahin po natin maya-maya. Umpisahan po natin sa Romans 1 up to 8, wala pang sinasabi si Paul about children of God or sonship. Dito lang po natin makikita po yun. Okay? Now, basahin po natin para lalo po natin maintindihan. Romans 8:13 to 17. Sabi po rito,
For if you live according to the flesh, you will die. Ibig sabihin, kung tayo daw ay mabubuhay ayon po sa laman, kasalanan, kamunduhan, tayo po daw ay mamamatay, will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, kung hayaan po na natin ang Espiritu ng God ay tumulong po sa atin para patayin po ang pagnanasa ng katawan po natin, you will live. You will live. Tandaan po natin yan. You will live. You will die and you will live. Dalawa lang naman po yan, no? For all who have led by the Spirit of God are sons. Kung tayo po daw ay nililid ng Spirit ni God, we are sons and daughters of God. For you did not receive the spirit of slavery to back or to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons and daughter, by whom we cry, Abba and Father. Pag-aaralan po natin yan. The Spirit Himself bear witness with our spirit that we are children of God. If we are children, then heirs and heirs of God and fellow heirs of Christ, provided we suffer with Him in order that we may be also glorified with Him. Ganda po itong word na to, no? Heirs of heaven, heirs of God, and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him. Ano yung heirs? Tagapagmana, no? Sabi, tagapagmana rin tayo ni God, okay, ni Christ, provided with supper. Ang ayaw ng tao mag-supper. Gusto ba mag-supper? Di ba, sabi mo kanina, sino ba yung sabi nyo na namumblema ka sa pagluto? Anim na putahe. Grabe naman ang amo yun. 6 na putahe. Ikaw ba yon? Ikaw ba yon? Di ba? Supper na supper. Araw-araw, no? Supper ka, no? Pag-aaralan po natin yan because ang naturalesa ng tao ayaw mag-supper. Tanungin mo lahat ito, ayaw maghirap. Tama ba? Walang taong ganun gusto maghirap. Tama ba? So, let's understand the Word of God. So, balik po tayo sa ating pong pag-aaral. Now, this word came back with a heavy, okay, come with thick and heavy and full of freedom, joy and love and hope. Ito po daw ang sinasabi po sa atin ni God through Paul. Now, kung idutuktong po natin ito from the previous na verse, okay? Sabi po rito, verse 13, if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. We have, anong ibig sabihin nito? We have to kill sin. Naalala niyo yung ating pag-aaral. We have to kill sin or sin will kill us. Kailangan po daw natin patayin ang ating mga kasalanan. Kasi kung hindi, by the end of the day, yung kasalanan ang papatay po sa atin. And that is true. Tama po ba? Kung hindi mo patayin yung, for example, nakaw ka ng nakaw. Hindi ko na sinabi magnanakaw tayo lahat, no? Nakaw ng nakaw. Alam mo nang masama yan. Eh, patuloy ka pa rin ng patuloy na paggawa hanggat sa nahuli ka at lumabang ka, lalo na kung nasa Pilipinas ka, nanlaban. Di ba? Oh, patay ka, no? And not only physical death, but Christ is telling us about spiritual death. Yung pong nakakalungkot, yung pong mas mabigat po sa atin. Now, sabi po rito, and also we put emphasis on the word by the Spirit. Tandaan po natin yung word din, no? By the Spirit. Ang ating galaw, thank you, Kuya Bong, ang ating galaw, kung tayo po ay magbibigay ng gloria kay God, kung walang Spirit, hindi natin makakapagbigay ng gloria kay God. Kasi sa sarili mong lakas, sa sarili mong kakayahan, you could not give glory to God unless the Spirit empowers you. Kaya mahalaga po ang banal na Espiritu mag-empower po sa atin. Itong pag-aaral na to, wala ito kung wala ang banal na Espiritu. We could hear or we could listen. Tama ba yan? We could hear, but we might not be able to listen. Because hearing is blah, 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 blah. Hearing is napoproseso sa puso mo at isipan mo. Okay? Sabi po rito, we also put the emphasis of the word by the Spirit. Ang ibig pong sabihin nito, by the Spirit does not mean the Spirit is a tool. Parang tool. Di ba? Isang tool. Ang Spirit daw ay hindi tool or a weapon that we could use. Okay? Ang Holy Spirit is a person.
we have three person in one God. Do you remember that? Okay? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, si Holy Spirit is a person. If this is a person, we are in His hand at hindi kabaliktaran na siya ay nasa ating kamay na kaya mong gamitin ng Holy Spirit. Nakuha niyo po yun? Okay? The Holy Spirit is a person. And that person is a God. At tayo ay nasa kamay ni God, hindi the other way around. Okay? Ikaw na tao, hindi mo pwedeng ilagay si God sa kamay mo at pwede mong gamitin anytime. Hindi po ganun. He is not an instrument. Now, i-connect po natin itong verse 13 sa verse 14. Sabi po rito, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. Napakalinaw, no? Kung ikaw daw ay led by the Spirit of God, syempre, ikaw ay anak ng Diyos. Okay? The word here, for. Meron pong word na for. For. Okay? Ibig pong sabihin yan, for, that He is giving the basis or the explanation of verse 13. Okay? Ito daw ay explanation nito. Okay nyo? Kasi for, after na mabasa mo to, for all who are led. Okay? And so, ibig sabihin yan po mga kapatid, to put the dead deeds of the body by the Spirit, okay, it explained is led by the Spirit. Ibig sabihin, kung ipuput natin yung layaw ng ating katawan sa kasalanan, okay, by the Spirit, kailangan led ka ng Spirit of God. Kasi hindi mo kayang patayin ang kasalanan mo unless led ka ng Spirit ni God. Kaya nakuha niya, minsan kinukumbik kayo, huwag mong gawin yan. Hindi, gusto ko eh. Hindi, huwag mong gawin yan. Di ba? Ganun po, no? And you will live, in verse 13, explain, sabi po rito, by you are sons of God, in verse 14. Sabi po rito, di ba? You will live, mabubuhay ka dahil ikaw ay sons and daughters of God. Okay, ulitin ko. Sequence po yan, no? Kung kaya po nating i-put to death ang deeds ng layaw ng ating pangangatawan, okay, ng ating katawan, led by the Spirit. And this is what He's saying, led by the Spirit. And if we do so, we will, because you are sons of God, sons and daughters of God. Ganun po yun. Lalalim pa po tayo. Ano lang po yan? Digest these two pairs, okay? Doing something by the Spirit means being led to do it by the Spirit. Doing by the Spirit meaning you are being led. Hindi ikaw ang nangunguna. Being led ka ng Spirit because the Spirit is not an instrument in our hand na pwede po natin gamitin. We are not leading, but the Spirit is leading. Nandaan po natin yan. Okay, moved by the Spirit to kill sin is by trusting in the superior worth and in our Father's love. It means when we fight sin by trusting in Christ as superior to what sins offer, and we are being led by the Spirit. Ano yung sin yun? When we fight sin by trusting in Christ as superior. Okay? Kakalabanin po natin ang kasalanan, okay? We trust in Christ because we believe Christ is more superior than you and me. Kasi hindi na naman natin talagang kayang kalabanin ang kasalanan. Kasi ang kasalanan, gusto natin yan. Tama ba? Yan ang gusto natin eh. Tama ba? Kung ano yung masama, yun ang gusto natin. Kung ano yung bawal, yun ang binabalik-balikan natin. Tama ba? Lahat po tayo tumatawa, dumaan po tayo lahat yan. Huwag po tayo maging orokan o tupperware, no? Maging plastic, lahat po tayo, dumaan po dyan, no? Okay. Sin, or what sins offer by being led by the Spirit. In other words, ito po maganda. Ang ebidensya, saan si ate? Ay, ikaw, no? Ebidensya, parehas tayo. Bisaya nanay ko eh. Pero hindi yung ebidensyang Ilongga. You know? Waray kami, no? Waray. The evidence that we are the children of God is that the Holy Spirit confirms His presence by leading us into war with our sin. Ang ebidensya daw na ikaw ay anak ng Diyos ay kinukonfirm ng banal na Espiritu at nililid ka sa paglaban sa kasalanan.
kung ikaw ay anak ng Diyos. Nakuha niyo po yun? Kung ikaw ay anak ng Diyos, meron kang Holy Spirit eh. And that is true. And that Holy Spirit is leading you to fight sin. Yun po ang nangunguna kasi hindi natin kayang kalabanin ng kasalanan. Do you understand? Okay? Kaya kung ikaw ay Kristiyano, alam mong naniniwala kay God, anak ka ng Diyos, the Holy Spirit helps you to fight war against sin. Ang tanong, nagyayabang kang Kristiyano ka, nagyayabang kang kilala mo ang Diyos, pero hindi ka nakikipaglaban sa kasalanan. Parang sumasang-ayon ka lang. Nagpuplo ka lang sa agos. No? So, malaking indication yun na tama ba ang aking kalagayan? Okay? The evidence of our sonship, we do fight sins in our lives. Kung sa tingin nyo, bakit ganun? Parang hindi ko nilalabanan ng aking kasalanan. Then, the sonship is a question mark. It's a question mark. Alam nyo, kanina, pagising ko ng umaga, I tend to open my email at yung nirequest ko sa amo ko, naaprubahan. Okay? So, nag-message agad ako sa kanya. Sabi ko, with all my heart, I thank you. Sabi ko ganun. Pero, afterwards, humingi ako ng tawad kay God. Alam niyo bakit? Kasi ang puso ko, nalaman ko, Lord, patawarin mo ako. Imbis sa iyo agad ako magpasalamat, nagpasalamat ako sa amo ko. Sabi ko ganun, maling-mali ito. Sabi ko, maling-mali ito. So, yung pasok yung kasalanan sa aking puso. So, humingi ako ng tawad kay God. Now, do you understand what I'm saying here, mga kapatid? Kung anak ka ng Diyos, okay, ang ebidensya niyan, kung pinapalandakan mo na ikaw ay anak ng Diyos, may ebidensya. Ang ebidensya is, nilalabanan natin ang ating kasalanan. Okay? Ang laban na yan, hindi mahirap. Hindi ang isang tulugan na madaling labanan. Okay? Are we clear? Okay? Ang ebidensya daw na tayo ay anak ng Diyos is nilalabanan natin ang ating kasalanan. Okay? Mukhang siya lang nakaintindi. Salamat sa iisang kaluluwa na bisita namin. Okay. Dahil po dyan, meron po tayong tatlong outline. Tatlong outline po tayo, no? Sonship outline. Why does leading of the Spirit pinoproves niya that we are sons of God? Okay? Bakit daw ang paglilid ng Holy Spirit, pinoprove na tayo ay anak ng Diyos? Okay? At paano niya tayo nililid is the second point. Okay? And third point is, ano ang pagiging important or importansya of being sons of God? Importante yan na malaman mo na anak ka pala ng Diyos. Okay? Importante rin yan kung paano tayo nililid ng Spirit. At importante rin po, okay, na tayo po'y pinuprove ng Holy Spirit that we are sons and daughters of God. Now, why does the leading of the Holy Spirit prove us are a sons of God or daughters of God? The reason, ito po ang reason, no? Ito po ang reason. The reason po ito. The reason why the leading of the Spirit proves that we are children of God, it is the Spirit of, yun ang ibig sabihin nun. Spirit of adoption. It is the Spirit given to us to confirm a legal transaction carried out by the Father. Okay? Yung binigay po sa yung Spirit is the Spirit of adoption. Spirit of adoption. Alam niyo yung adoption? Sino pong adopted dito? Alam niyo, nakakalungkot, no? Nung bata po kami, medyo wala pa kayo nun. Nung bata po kami, ganito po, no? Nung bata po kami, pagkakaalala ko, lalo sa school, pag may, ano yun, ampon, no? Ampon yung adopt, di ba? Pag may ampon, lolokohin, ampon. Hindi ka tunay, di ba? Ganun. Nakakalungkot, no? Mali ang pananaw nung mga bata po kami. Pero we understand na ang adoption is napaka-powerful word. Punong-puno ng pagmamahal ang adoption. The word po yan. Now, ano po ang sabi rito? Sabi po ni F.F. Bruce, says, adoptions as son in the Roman world or in the first century, okay, during Paul's time, ang adopted son po daw was a son deliberately chosen by his adoptive father
to perpetuate. Muntik na ako mabulol ulit. Perpetuate. Alam mo yung perpetuate? No? Nakikitawa kayo. Alam niyo yan? Hindi. Perpetuate his name and inherit his estate. Sabi po daw, ang adopted sons nung time ni Paul, deliberately pipiliin kung sino yung okay? Kung sino yun? Magsisir ka ate? Did you found it? Okay ka na? Ang bilis naman. Okay. Okay. Sabi po, no, adopted son daw ay deliberately, sinasadya, pinili talaga ng adoptive father to perpetuate. Ang perpetuate po means to keep alive. To keep alive his name. Para yung aking pangalan ay magpatuloy. Yung pa ang ibig sabihin ng perpetuate, no? Perpetuate, to keep alive his name and inherit his estate. Okay? Yung po ang adoptive. Okay? Now, adoptive son has no inferior status. Okay? No inferior status versus to a son born naturally. Yung nakikita nyo sa telenovela, di ba? Telenovela, ampun, wala kang karapatan. Wala kang mana. Dahil hindi ka namin kadugo. Okay? Pero ang adopted son pala is no inferior in status to a son born naturally. Yung mga ampon nga might well enjoy the father's affection more fully and reproduce the father's character more worthily. Kung sino pa yung ampon, kuwang-kuwa yung ugali ng mga magulang, mas mabait. Yung mga kadugo, mga tarantado. Tama ba? Ganun na yung natin sa mga pelikula, di ba? Ganun po, no? Pero ito po yung ibig sabihin po ng adopted son. Now, there are a lot of people who have been legally adopted. They were loved by their parents with a deep, true, and unshakable love. Tama po ba? Kaya sila inadopt dahil mahal sila. Mahal sila po, no? Just as much or more than if you had been born into the family. Katulad o mas malaki pa ang pagmamahal ng tulad ng isang anak born into the family. Now, anong connection yan? And that is the way with God. Kasi ikaw, at ako, at lahat tayo, hindi tayo kasama sa pamilya. We are all outsider. Kasi merong kasalanan eh. Hindi tayo ang pinili ang Israel. What we have learned last time. But because nakatagasan ng kanilang puso, nabigyan daan, nabuksan ang pag-asa ng mga Gentiles like you and me. Okay? We are not part of the family, but we are adopted sons and daughters of God. Okay? Adopted sons and daughters of God. Kung ikaw ay adopted, hindi mo pwedeng maliitin. Hindi mo pwedeng tingnan ang sarili mo na mas maliit ka. Okay? To a born natural son. Parehas po ang standing po natin. Okay? Now, when the Holy Spirit is called in verse 15, Spirit of adoption, ano pong ibig sabihin niyan? Spirit of adoption, the meaning is the Spirit confirms and make real to us, maging totoo sa atin, this great legal transaction of adoption. Di ba pag adoption, merong papeles siya, gagawin. Ganun rin po si God. Meron pong ginawa siya para maging legally adopted ka. Legally adopted ako. If we have trusted Christ, okay? Saan po yan? If we have trusted Christ as our Lord and Savior and treasure, then we are adopted. Katulad po ng John 1:12. To all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become. Kung tayo po ay nakatanggap, tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus at naniwala po tayo in His name, then we are given the right to be children of God. Klaro po? I think straightforward po yan, no? Now, the word there, if we receive Christ, we are adopted. If we receive Christ. Ano yung na-receive? Na-receive ko lang? Hindi, na-receive mo siya as Lord and Savior. Dalawa po yan, no? Lord, Panginoon, at tagapagligtas.
Hindi mo pwedeng sabihin lang na Lord. Hindi mo lang pwedeng tagapagligtas. Kailangan Lord and Savior. Yan po ang ating Panginoong Yesus. Klaro po? Klaro? Okay. Malakas ang kanyang amen dahil siya ay malakas, siya ang ating tatanungin. Why does the leading of the Spirit prove that we are a sons of God? Ano po yun? Ano yung first point kanina? Spirit of adoption. Why does the leading of the Spirit prove? Bakit pinuprove? Yung leading ng Espiritu, pinuprove ka na ikaw ay anak ng Diyos dahil ang Spirit na yan is the Spirit of adoption. Yung gumagalaw na yan is Spirit of adoption. So, pinuprove ng Spirit that you are the sons and daughters of God. Klaro? Ayan, medyo 5 na sila. How does the Spirit lead us? Okay? How does the Spirit lead us? Paano ba tayong ginagabayan o nililid? How does the Spirit lead? Correct, tama. How does the Spirit lead us? Paano? Okay? The Spirit lead us by stirring up family affection. Wow. Family affection. Loving. Okay. Family. Now, ano pong sabi niya? Now to seal this, confirm it, and make it experientially real to us, ma-experience po natin tunay, God sent the Spirit into your heart. Into my heart. Okay? Yun pong ibig sabihin niyan. And this is the way what Paul say in Galatians 4:5-6. Christ redeemed those who were under the law, that we might receive the adoptions and sons of daughters. Because you are sons and daughters, God has sent forth the Spirit of His Son, the Lord Jesus, into our heart, crying, Abba, Father. Pag-aaralan po natin yan, no? You cannot call God Father unless the Spirit allows you. You could call. Ano yung call? Walang dating yun. Okay? Tama mo ba? The Spirit is poured out in our hearts to confirm and make us real. Anong real na yan? Na ikaw ay tunay na adopted. Ako ay tunay na adopted. Because the Spirit is residing on us in our heart. So how does He do that according to verse 15? Ito po. Sabi po, God does it by replacing the fear of a slave toward a master with a love of a son towards. Okay? Maganda po ito. Sabi po rito, verse 15, you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba and Father. Now, anong ibig sabihin niyan? Pinapakita po ni God, kino-contrast niya, pinagkakaiba niya ang fear of a slave with the affection of the son. Fear of a slave at saka yung affection ng son towards sa kanyang ama. Okay? This is the work of the Holy Spirit. Tingnan po natin. The work of the Holy Spirit in our life is to change our slavish fear towards God. Ano ba yung slavish? Slavish? Lavish to. Hindi slavish. Okay. Hindi. Para sigurado po tayo. Saglit ha. Ayoko. Ayoko magkamali. Baka, yan. Define. Para masandi. Slave, lavish. Okay. Hindi. Lavish lang to. Lavish. Hindi slavish. Hey. Yan. Yan, lavish to. Tama na to. Excessive yan dapat. Excessive. Luxurious. Yan, tama. Excessive. Extravagant. Correct. Tama yan. Yan. Balik tayo. Yan. Sabi po rito, the work of the Holy Spirit in our life is to change our lavish, yung sobra-sobrang takot. Yung parang lavish, no? Totoo po yan, no?
kung hindi pa tayo nabago, may takot tayo kay God. Tama ba? Okay? May takot tayo kay God. Into confident, happy, peaceful affection for God as our Father. Tingnan niyo po ito. Kino-contrast niya, pinagkakaiba niya, yung mga slave. Ano may slave? Servant and master. Slave and master, okay? Yung slave may takot, tama ba? Hello. Simple lang. Nakuha niyo po yun? Yung slave, alam niyo yung slave? Di ba slave may master, tama ba? Ano ba yung slave sa Tagalog? Alipin. Okay, alipin, no? Yung slave, may takot yan sa kanyang master. Yun ang inaalis ng Holy Spirit sa puso mo at sa puso ko. Pinapalitan niya ng affection for God as our Father. Yung pagmamahal mo sa iyong Ama. Rather na takot, pinapalitan ng Holy Spirit yan as pagmamahal mo sa Ama. Okay? He does not get you to kill sin by making you a slave who acts out of fear. Papatayin mo kasi ang kasalanan mo, susunod ka dahil takot ka. Pero hindi yun ang ginagawa ng Holy Spirit. But by making you as a son who acts out of faith and affection. Mas magandang sumunod na may pagmamahal kaysa sumunod ka na may takot. Diba? Pag sinabi ng amo, walisin mo yan! Diba? Para kang ulit nakadroga. Diba? Ang tuloy na, takot ka eh. Kasi isang pagkakamay, baka sayonara na. Di ba? Pero kung ikaw ay may pagmamahal, okay, di gagawin mo yan na walang takot. In this world can affect a enslavement and fear. Tingnan niyo po ito. Itong istorya. Alam niyo yung mga Vietnamese? Tiga Vietnam. Vietnamese, no? Vietnam, di ba? Okay. Tao na Vietnam. Mga Vietnamese po, ay pumunta po sila sa US. Nung nagkagulo ang bansa nila nahati, tapos na take over ng communist, ang mga taong ito, tumakbo po. Iba nga tumakbo sa Bataan eh. Hindi, totoo, tumakbo sila sa Bataan, sa Pilipinas, at kinamp sila sa Bataan, waiting for their papers to be transferred to the United States. Ganun po ang nangyari. Ngayon po, itong mga people na to, Vietnamese people who are in the state, tinanong sila. Alam mo ang tanong sa kanila? Sabi po rito, kayo mga Vietnamese people, do you like communists? Kasi ang bansa nila ngayon ay komunista, parehas ng China. And they answered, of course, is no. We don't like Chinese. Hindi, we don't like communists. At ang dinagdag pa nila, they have guns. So takot po sila. So what I'm saying, if we have guns, we could enslave, we could create enough fear. Tama po ba? Kita niyo yung example na yun? Takot sila, kung may gun ka, you could create enough fear at may slave sila sa fear. So, ibig sabihin ito yung mga external factors. Okay? But that is not what the Holy Spirit does to get us to kill sin. Kasi ang topic po natin related sa pagpatay sa kasalanan. Pagpatay sa kasalanan is kailangan mo ng Holy Spirit. And the Holy Spirit not making you a slave with fear to follow, but making you or to feel na maramdaman mo ang pagmamahal ng Ama. Tama po ba? Now, by fear or enslavement, hindi po yun ang kanyang ginagawa. How then He does is shape our will and lead us to put the deeds of our body by this po. The spirit of adoption, He does it by making real to us the truth of our adoption and the value of our Father in heaven. How He do that? He does it by working into two directions. One is by bringing God's fatherly love to us, and the other is bringing our childlike affection to our God. Kuha niyo po yun. Two directions. One by bringing God's fatherly love to us, pagmamahal ng isang ama, and the other by bringing childlike affection for God. Diba? Alam ko po, malalayo po tayo sa ating mga pamilya. Diba yung mga anak natin, minsan, pag sa mga magulang, diba? Tatakbo agad, diba? Childlike affection. Ngayon, yung mga malalaki na, wala na eh. Oh, nandiyan ka pala.
Kailan ka pa andyan dyan? Kailan ka babalik? Hindi ka pa nga nag-iinit, babalik ka na kagad. Huh? Naalala niyo po yung, eto, kwento ko lang po na, hindi ko alam kung naikwento ko na sa Saturday, no? Nung bagong Kristiyano pa lang ako, again, yung pagpe-pray po sa pagkain, napakadalang. Nagkaroon kami ng bisita from the church. Okay? Doon po na nanghalian. Sabi ko, di naman nanghalian. Pero tinimbrehan ko na kagad. Kasi baka magulat. Ikaw, hey, bro, hindi kami nananalangin dito. Panalangin. Kung gusto mo, ikaw muna manalangin. So, nanalangin siya. Just to be honest, no? Just to be honest, nanalangin po siya. Okay, nung time na yon, as father of the family, I exercise my right to be a father. Sabi ko, tanghalian, no? Gabi. Sabi ko, sa sandaling ito, tayo na yung mananalangin. Every meal that we have to pray. Ayun, ganon. Lahat naman sila sumang-ayon. Okay, good. Umpisahan mo, ate. Bakit ako? Tatay ako, sige na, mag-pray ka. So, nagpe-pray po sila, no? Nung naging part na ng aming kumakain magpe-pray, mga bata pa yung mga anak ko, nag-pray si ate, umiyak yung bunso. Bakit ikaw nag-pray? Dapat ako nagpe-pray. Nag-aaway po sila, nag-aaway. O sige, ikaw ulit nag-pray. Nag-aaway, nag-pray. Ngayon, may mga bata, no? Childlike po sila, no? Ngayon, nung lumaki na, nagtuturuan na, ikaw naman nalangin. Bakit ako? Hindi naman po. Ganun po, no? Okay. Now, childlike, dalawang direction, no? Yung pagmamahal ng Ama na nasa langit, binibigay sa iyo at sa iyo, binabago ang puso mo to have this childlike affection for God. I hope all of us, we have this childlike affection for God. Na talagang humingi tayo. Naalala niyo nung bata kayo, humingi kayo? Yun ang nakita ko no? Kung alam lang ng mga anak natin, okay? Kasi tatay ako Kung alam lang nila na pag ikaw ay humingi talaga sa tatay mo, bibigyan. Kasi tatay ako Kaso walang lumalapit sa akin, yung talagang hingi na childlike. Nung bata sila, pero ngayon, wala Hindi, ibig ko nga sabihin, nakita ko yun Dahil ama ako Pag sila'y naglambing, humingi talaga, I will give. Okay? Yun ang aking pakiramdam. Kaya itong matindi itong childlike affection. Kung ako nararamdaman ko, si God pa kaya? Yun ang gusto niya Lumapit tayo sa Kanya parang bata. Yun. Tama mo ako pag nanalangin ka. Now, that's the next item. Kaya yan po next item. The Spirit leads by awakening, buhayin, gisingin our childlike affection for God. Kasi wala tayo niyan Ang natural lesson natin, tumakbo kay God, umalis kay God. Pero the Holy Spirit ang bumubuhay sa iyo, yung childlike affection. Yan ang gusto ni God na lumapit, sumiksik tayo kay God. Okay? You have received the spirit of adoption. Kaya nga, as sons and daughters, by whom we cry, Abba and Father, the Spirit Himself bear witness with our spirit that we are children of God. The Spirit brings about a response in our heart to love of God that cries out, Abba, Father. This is the result of adoption. Kung ikaw in-integrate ni God, ikaw in-adopt ni God, okay? Okay, ito po magiging resulta. And this is the spirit that we cried out, Abba, Father. Now, Paul used the word cry. Sino mahilig umiyak? Ako, iyakin ako Ayan. Ha? At po tayo iyakin, no? Paul used the word cry and the Aramaic word Abba. Alam yung word na Abba? Hindi ito yung grupo ng boy band, no? Hindi, meron talaga yan. Matanda na, Abba. Maganda pa nga tuktong yan, pero hindi naman Abba, no? Okay? Ang ibig sabihin ng Abba is Father. Akala ko nung duktong yan, Abba, Father. Yung pala, Abba na, Father pa. Yun po yan, ang Abba is Father. Abba. May Abba ba? Ulam? Abba? Abba is gabi? Pambihira. Sige. Mamaya na yan. Ano ibig sabihin yan? The word cry.
Ginamit po ni Paul plus the Aramaic word Ava. It points to a deep, affectionate, personal, authentic experience of God, fatherly love. Now, the word cry is an emotional word. Tama ba? Yung cry is an emotional word. Ginamit ng psalmist 40 times kung titingnan po natin. Crying out to God in urgent prayers. Diba, pag meron tayong mahal sa buhay, na sa banig ng karamdaman, we cry. Pag may problema tayong mabigat, we cry. Hindi ka lang pinansin ng kaibigan mo, you cry. Hindi ka lang nilike sa FB, you cry. Tama ba? Okay? Psalmist used this one 40 times crying out to God in urgent prayers. This shows to us, mga kapatid, ito napakaganda to. God's adopted children often cry out to Him as their Father when they are in need. Umiiyak ka ba? O kaya mo pa? Ha? Yun ang the word doon. Hindi mo kaya. Okay? Hindi natin kaya. Kaya ang gusto ni God, umiiyak tayo, lumalapit tayo sa Kanya. Because crying and talking and praying to God is a sign of surrender. Meaning, hindi mo kaya. Lalapit ako sa iyo, Panginoon, dahil alam kong hindi ko kaya. Okay? Alam kong hindi ko kaya. Once we call God, it denotes there is intimacy. There is dependency. We must also remember, as we draw near to God, that He is sovereign of the universe, that His name is holy. Ibig sabihin, pag tayo lumalapit, ina-acknowledge natin siyang makapangyarihan sa lahat. Tama? Lalapit ka ba doon sa hindi kaya? Lalapit ka doon sa may kaya. Tama? Si God. Kasi siya ang creator mo, siya ang creator ko. Amen? Lakasan mo konti. Oh, yan. Sige. Dahil ikaw na naman ang nag-amen. So, how does the Spirit lead us? Ate Rochelle? Yung? Ini-stir up niya. Ginigising niya yung mga puso mong tulog. Yung puso mo dapat tumatawag kay God as son. Ginigising niya yon. Okay? How do He lead us? Gigisingin ka niya. Yan ang trabaho ng Holy Spirit, convicts you. Now, what is importance of being, ano ba importansya? Yayaman ba ako dyan? Pag naging anak ba ako ni God, yayaman ba ako? Yan yung mga importansya, no? Tingnan niyo po ito. Totoo po yun, yayaman po tayo. Because we become heirs. Okay? Heirs. Hindi po buhok, no? Ako wala na akong hairs. We become heirs of God. If children, then heirs. Heirs of God and fellow heirs of Christ. Ano bang ibig sabihin niyang heirs of God? Lagi po natin narinig yan. Ano bang ibig sabihin niyan? Meaning that the children of God will inherit what God has promised them. Ano ba pinangako sa iyo? Ano bang pinangako sa akin? Hindi lang pinangako sa iyo ay magandang buhay. Hindi pinangako sa iyo isang magandang employer na hindi ka uutusan. Ang pinangako sa iyo ni God ay ito. Eternal life. Tama ba? Ito ang pinangako ni God sa iyo. Kaya hindi totoo yun. Pag sinabi, pag ikaw naging Kristiyano, masayang buhay. Talagang masayang buhay. Pero hindi niya sinasabing wala kang hirap, walang paghihirap, smooth sailing ang buhay Kristiyano. Kalokohan yun. Hindi po totoo yun. No? Now, ano naman po ang ibig sabihin ng fellow heirs with Christ? Indicate that believers share the same privilege as Christ. Nakuha niyo po yun? Share the same privilege as Christ. Kasi fellow heirs of Christ ka, with Christ Kung anong natatamasan o privilege ni Christ, you will have it as well. I will have it as well. Ang tanong, ano man yun, doesn't matter. Kung anong meron si Christ, it doesn't matter. Mararanasan mo rin yun. But if we continue on verse 17b, sabi po rito, provided we suffer with Him. Itong ayaw ng tao, no? Gusto lang natin tanggap, nakapagmana. Tama ba? Pero sabi, provided we suffer with Him in order that we may be also glorified, be glorified with Him. Ito ang ayaw ng tao. Provided we suffer with Him. Tingin ka sa akin, Jason.
Alam mo, dati, hindi ko naintindihan to eh. Oo nga, no? Kasi ang gusto lang ng tao, receive lang. Pag ayaw na ng hirap, pag hirap, uwian na. Ayawan na. Okay? Ito po ang sabi, no? Natural people want to stop on the first sentence. Fellow heirs of Christ. Yun po, no? We don't want to suffer. This probably refers to persecution. Pag ikaw sumunod kay Kristo, may paghihirap. Kuha niyo po yun? Yung mga dati mong kaibigan, dati mong ka-works na kasosyo mo sa katarantaduhan, pag hindi ka na gumagawa, ay pambira, others ka na pala ngayon. Ha? Others, sobrang holy ka na. Ha? O pastora, lulud ba ako sa'yo o gagano ako sa'yo? No, what I'm saying, kasi yun ang dati mong galaw ng buhay mo eh. Nung ikaw ay hinipo na ng Panginoon, binago ka, lalabas ka na, ang tingin sa'yo, others na. And this is a sign of persecution. Okay? This is also this suffering include general hardship. Hindi kasi pinangako ni God na isbot ang buhay natin. Okay? Philippians 1:29, ang sabi po, for you have been given not only the privilege of trusting in Christ, but also the privilege of suffering for Him. Pambihirap, privilege pala yun. Ha? Privilege pala yung paghihirap. Ha? Nakuha niyo po yung mga kapatid? We are in this struggle together. You had been seen my struggle in the past, and you know that I'm still in the midst of it. Ang paghihirap kasama ni Kristo is a privilege. Kasi pinili ka eh. Tama, pinili ka eh. Now, 1 Thessalonians 1:6. Tapos na po tayo. One more page and we're done. Sabi po rito, 1 Thessalonians 1:6 say, if you receive the message with joy from the Holy Spirit, in spite of severe suffering it brought you, in this way you imitate both us and the Lord. As a result, you have become an example to all believers in Greece, throughout Macedonia and Achaia. You know, in spite of the severe suffering brought to you, okay, kung naging privilege ka, okay, ikaw daw ay magiging ehemplo sa iba. Kasi kalakasan ka ng iba eh. Diba? Meron akong kaibigan na sobrang dumami ng problema niya sa anak niya, sa pamilya niya, pero still, cool. Cool pa rin. Because of God, not because of him. Okay? Now, sonship. Dito na po tayo magtatapos. Sonship of God. Baka nagkakamali po tayo. Ay, anak ko ng Diyos, hindi ako maghihirap. Anak ko ng Diyos, hindi ako magkakaroon ng problema. No. Sonship of God does not mean trouble play. Are we clear, kapatid? Dito po tayo nagtatapos sa ating pong mensahe. Ang pagiging anak ng Diyos does not mean trouble play. Ang paghihirap para kay Kristo is a privilege because you are chosen. Not all people have that privilege. Are we clear? Dito po ang ating conclusion, and all stand and Ano po yung pwede nating, sa ating mga narinig na salita ng ating Panginoon Diyos, ano po yung pwede po nating ibigay sa ating Panginoon? Bilang, ito na, ino-offer na sa atin yung isang bagay na kung yung pagiging anak or pagiging adopted, na maging anak niya rin tayo. Ano naman yung pwede nating in return sa kanyang ini-o-offer, mga kapatid? Sa biyayang iyon, can we give also our life? Can we offer our lives to Him? Yun na oh. Free yung binibigay niya sa atin na pagiging anak.
natin is, nais ba nating maging adopted child niya? And as we sing this song, let us come boldly in the presence of our Lord. And let us bow down to Him. Ibigay po natin yung buhay natin in return and being adopted child. Lumapit po tayo sa Kanya. Hallelujah.
Heavenly God, thank you for sending your Son to die on the cross for us. Thank you for allowing your Spirit to move into our hearts to ensure that we have the spirit of adoption. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe na nagpapalakas po sa amin. Salamat po sa iyong mensahe na nagpapalaya po sa amin, O Diyos. And today, before we close, kapatid, kung ikaw ay may question mark sa iyong puso, sa iyong kalagayan, kung sino ang Diyos na sinasamba natin ngayon, come in front, let us pray together. It's not a matter kung sino yung katabi mo, kilala mo man siya o hindi. It's only you and God right now. As they continue to sing, kapatid, I invite you to come. Let's pray together. Let's strengthen your faith in God. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, my joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Hallelujah. Panginoon, sa amin pong pagtatapos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Because it's another victory day for you, O God. And we thank you that we've been a channel of your blessing to your people. And today, as we close, we request that your mercy be upon your people always, O God. We pray that the love of the Father in heaven be upon us. We pray that
fellowship of the Paracletos, the Holy Spirit, be upon us well. Go in peace, dear sisters and brothers. The service is over. God bless you.